Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli, si Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang pagbitaw ng manok sa taas ng ruweda. So mga kasabong, marami po sa ating mga handler na medyo nawala po ang focus sa pag-obserba ng ating mga manok pansabong, lalo na doon sa taas sa ruweda. So pagka umakyat kayo sa ruweda, dala yung manok na may tari na, pupunta kayo doon, tatanungin ninyo yung plasada kung saan kayo mapunta. Sa Llamado kayo o sa Dihado. So pagkatapos mong malaman kung saan kayo mapunta, it's either Llamado or Dihado, yung manok na dala ninyo, ilagay nyo muna sa lupa. Ang purpose po ng paglagay ng manok sa lupa ay mayroon niyang mga territorial instinct ang ating mga manok pansabong. Bukod sa sasabihin ng mga manok pansabong na akin ang lugar na to just because of the territorial instinct, doon mo mauobserbahan ang manok kung talagang nasa wisyo ba ang manok ninyo. Kasi minsan po mga kasabong, hindi ninyo maobserbahan ang manok kung nangangayaw ba ang manok sa obserbasyon ninyo doon sa wala pang tari. Baka nanibago po yan. Ganun po. Wag ninyo bilang isang handler, wag ninyong ilayo ang focus ninyo sa inyong manok. Dahil minsan, may mga manok na kaunti lang ang sugat tumatakbo just because hindi ninyo nakita ang problema doon sa taas ng gradas. Minsan nangangayaw na yung manok ninyo, binibitaw pa rin ninyo dahil hindi ninyo nakita na nangayaw. Yan po. Pangalawa, mga kasabong, kalimitan sa ating mga sabungero na doon na sa taas sa ruweda, parang binibaby yung manok, ayaw ilapag. Huwag pong gawin ninyo yan. Ilapag ninyo dahil ang manok may territorial instinct at saka kayang palakad-lakarin mo para hindi manibago ang paa niya sa tari. Ayan. Pangatlong obserbasyon, huwag masyado ninyong ikahig ang manok dahil baka ma-dehydrate ang manok. Ang meaning po ng dehydration ay malos yung fluid or body fluid ng inyong manok pansabong. Tandaan ninyo mga kasabong na yung manok ninyo, iniistadihan ninyo na magkaroon ng magandang moisture ang manok ninyo. Pero pagdating sa taas ng sabungan, nang dahil sa ikinahig ninyo ng gusto, nag-dehydrate po ang manok, nawala po yung moisture ng manok ninyo. What happen if the chicken is already dehydrated? Anong mangyari sa manok ninyo pag dehydrated ang manok? Una, thirsty ang manok. Sabik na sabik sa tubig. Pangalawa, magdadry yung manok ninyo. Yung bunganga niya. Kasi ang mild dehydration, magkakaroon ng problema yan sa pressure ng ng blood vessels ng manok. At saka yung body temperature, magbago yan. Magiging mahina yung manok, weakness, no? Number one, ang weakness. Sobrang kahig ang manok sa taas ng gradas, magkakaroon ng weakness just because nagpapanting ang manok. Nakita ninyo mga kasabong, sobrang kahig ng manok, nagnganga yung bunganga. Yan po ang makikita mo. Sa bunganga po dumadaan ang fluids ng manok, hindi po sa puwitan ng manok. Huwag masyadong ikahig ang manok, ilapag nyo muna para makadlakad-lakad, obserbahan. Alamin din ang threshold ng manok, yung distansya ng pagbitaw. Ang pagbitaw ng manok, kailangan ilayo mo. Bigyan mo ng
bigyan mo ng karapatan ang manok kung saan makakadiskarte ang inyong manok pansabong pag binitaw ninyo. Huwag ninyong ibitaw ng alanganin. Titignan ninyo ang kabitawan ninyo, baka maunahan ka. Ang pinakadabis na pagbitaw ay dapat ikaw ang mauna kaysa mahuli. Tandaan mo yan mga kasabong. Titignan mo rin ang nagkaryo. Baka mamaya ay minsan kailangan mong pagsabihan rin yung mga taga-sintensya para hindi ka malamangan. Yan po ang pagbitaw ng manok sa taas po ng gradas. Dahil hindi lang yung responsibilidad ng mga handler, kasi marami dyan ng handler, nag-handler-handleran, ang yabang handler siya, hindi pala marunong sa obserbasyon, maraming kulang, mataas ang yabang. Kaya kayo mga handler, huwag ninyong hayaan yung manok ninyo na mawala kayo sa focus nang dahil nagpapugi kayo doon sa taas sa gruweda. Ayan po. Tandaan mga kasabong, isa sa mga bagay na dapat mong tingnan o isa sa mga dahilan kung bakit pwede tayong manalo, yung pag-akyat mo sa ruweda, ang obserbasyon at saka yung tamang pagbitaw. Maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga followers. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo. Baka sakaling matuto kayo sa akin. Maraming salamat po sa inyo.